Napalapit ako kay Court. Lahat kasi sila nakatingin sa office ng boss namin. Na tila ba may gustong iabot na files pero hindi sila makapasok sa kung anumang dahilan. Ay bakla, anyari sa'yo? Bakit ganyan mukha mo? Para ka namang ginahasa ng 10 lalaki niyan. Puna pa ni Court na napampas pa sa kawalan. Ang dami ko kasing ginawa this morning. Kasi naman yung si Busungit, ang aga-aga mang istorbo. Ang dami kong ang dinaanan this day. Tugon ko kay bakla. Teka, anong meron sa loob at hindi sila makapasok? Something happened. Kaya si boss nag-aalboroto na naman. Naku, pag pumasok ka pa, sa sabog na yan, baka mapuno pa ng laba tong office. Tugon pa nito. Ang sabihin mo, baka maging abot tayo. Nakangiti kong pagtatama. So paano tong food niya? Usisa ko. Ay nako, dalhin mo na yan sa kanya bago pa siya tuluyang maging dinosaur. Pero good luck, sabi pa nito. Pero kasi, saglit akong natigilan na mapansin ko si Jay, ang aming Xerox man. Ang crush ko, since high school kaya lang, may asawa na siya ngayon. Uy bakla, laway mo oh. Tumutulo na. Tudyo ni Court. Ikaw may asawa na yan. Paalala ni Jessa. Alam ko naman yun. Napapailing kong sabi sa kanila. Bago ko sila tinalikuran, pumasok na ako sa loob bago pa tuluyang magalit sa akin si Busungit. Bakit ngayon ka lang? Masungit na Ken. Nahirapan po kasi ako sa paghanap ng pasta nyo sir. Tapos nahirapan pa ako mag-commute. Sagot ko, fine, have a seat. I need to discuss you something really important. At gusto ko alamin mo ang story about live game. Doon sa case na pagkawala ng mga player. Paliwanag ni Ken. Anong game po ba yun sir? It's an DOA game. Kailangan mo mag-online para makapasok ka sa underworld nila using this nerve gear. Paliwanag pa ni Ken. Paano kung mamatay ako sa game nila? Usisa ko. Minsan ko nang narinig ang game na yan after mag-online ng mga player. Nawawala lang ito na parang bula. It was only a game. Naniniwala ka ba sa report nila? Hindi ba't malaking kalukuhan lang iyon? Katwiran ni Ken. Sabihin na natin na hindi yun totoo pero paano niya ipapaliwanag ang bigla nilang pagkawala ng mga player? Tanong ko. I don't know. Ang totoo, nawawala rin ang kapatid ko. After siyang mapagalitan ni Dad, bumili siya ng nerve gear and we found out na nawawala siya. Ja, I need you to find him at ibalik sa amin. Maybe mag-online siya. Ito ang mukha niya, sabay pakita ng laptop. Takang tiningnan ko ang larawan sa laptop niya. Hindi nga, kapatid niya ito. Ang super duper hati naman. Siya, I want you to use this nerve gear. Pero paano kung mali sila na hindi naman talaga ito ang reason kung bakit nawawala ang mga player? Tanong ko. Then this case is solved. Sagot ng binata. Siya, sa'yo nakasalali ang lahat. Para na rin ma-disclose ang kaso nito. Oo na, gagawin ko na. Pagpayag ko. Kung totoo ngang may kinalaman ang DOA company sa pagkawala ng mga player, dapat silang managot sa batas. Pero napaka-imposible nang iniisip namin. Paano man maglalaho ang katawan ng isang player gamit ang nerve gear nito? Hindi ba at malaking kalukuhan lang ang bagay nito? Hindi naman pwedeng teleportation ang sagot sa mga katanungan namin. Dahil sa pagkakaakala ko, wala pang nakakagawanan. Ayon nga sa information na nakalap namin, hindi pa buo ang task para makapag-teleport ang isang tao. Ang possibility lang na nakikita ko ay posibleng naglaya sila o napasama lang sa barkada. Ang labo naman kung dadalhin ng nerve gear ang katawan mo sa loob ng game. Kaya lang hindi ako matatahimik hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan ko o katanungan ng lahat. Hanggang sa makauwi ako, iisang katanungan lang ang nasa isip ko. Katanungan tungkol sa DOA game. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng larong ito? Ito na yon. Dito na magsisimula ang lahat sa akin. Dito na masasagot ang mga katanungan na gusto kong malaman. Isinuot ko na ang nerve gear. Then I choose the character name, Lavender, one of my favorite color. So this is it. Ito ang magdadala sa akin sa mundo ng DOA. Ang sasagot sa mga katanungan ko. Kiana POV. Maaga kong tinanggal ang jack ng nerve gear na suot ni siya. It's just to stop her. Ayokong pumasok siya sa mundo ng DOA. Nang nakasalubong ko siya kanina sa hallway, agad kong napansin ang dala niyang nerve gear. Kaya nga pumasok na ako sa silid niya without her permission. Kian, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok na hindi ko namamalayan? Takang tanong ni siya. Kumutok ako, hindi mo lang ata narinig.
At isa pa, nakabukas ang pinto kaya pumasok na ako. Tugon ko kay siya. Bakit ka ba narito? Ano kasi may sasabihin ako sa'yo. Pagdadahilan ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya ang reason ko, diba? Pwede naman siguro yun makapaghintay. Hindi na. Mabilis kong sagot. Kasi ang totoo niyan, gusto kita. Nakayuko kong pag-amin. Ano, may sakit ka ba? Ingos ng dalaga sabay batok dito. Huwag mo na nga akong ginugulo dito. Inis pa niyang sabi. Totoong gusto kita mula pa noon, pag-amin ko. Umayos ka nga baka. Nakakalimutan mo ate mo ko. Ingos nito. Umayos ka nga, may trabaho pa ako. Oo nga pala, na-issue ko lang, bakit may ganyan ka? Papasok ka ba sa mundo ng DOA? Alam mong larong to? Tanong ni siya. Hindi naman pero marami akong naririnig tungkol sa larong yan. Nakakatakot at nakakakilabot ang sinapit ng ilang mga player. Oras na nakapag-login ka na sa mundo ng DOA, hindi ka na makakabalik pa. Tugon ko. Pero bakit nawawala ang mga katawan ng mga player? Usisa pa niya kay Kian. Teleportation kung saan dinadala ang katawan mo sa mundo ng DOA. Sagot ko. Paano sila makakatakas? At isa pa, game lang naman ang DOA hindi ba? Tanong ni siya na may pagtataka na. Kapag natapos nila ang task at goal ng game saka lang sila makakalabas. Yun kung kakayanin pa ng katawan nila. Tama ka. Ang DOA ay isang laro ngunit isa itong laro na makatotohanan. Pwede ka mamatay sa loob ng game. Paliwanag ko. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Isa ka bang player ng DOA game? Nagtatakang tanong ng dalaga. Pero kung player ka, bakit ka nandito? Hindi sa ganun. Nabasa ko ang data ng DOA game. Alam mo bang, may mga naunang player na sumabak sa DOA game? 10 sila na grupo. Pero isa lang sa kanila ang nakasurvive. Kwento ko. Hindi ko alam ang bagay na iyan. Tugon ni siya na bagyang tinitigan ng binata. Bago pa man mailabas ang larong ito, may 10 tao nang sumubok. Ngunit sa 10 iyon, iisang tao lang ang nakabalik. Hindi lang basta ilusyon ng DOA world, kundi totoong may mundo ang DOA game dito sa planet Earth. Ginawa ito ng mga expert na scientists sa loob ng mahabang panahon. Nakumpleto nila ang task kaya lang. Hindi sila nakontento. Kaya naisip nila ang DOA game. Hindi para magkapera kundi magkaroon ng sariling mundo. Paglalahad ko. Ang ibig mong sabihin pinag-aaralan lang nila ang mga player, wala ba silang puso? Parang ganun na nga. Ayon ko. Saan kaya ang mundong yan? Ang alam ko sa Underworld, may secret facility sila na kung tawagin ay Whitestone. Ito ang nag-uunay sa mundong ginawa nila. Sabihin mo nga, bakit ang dami mo alam? Isa ka bang researcher? Nagdududang tanong ni Jia sa binata. Tia, nabasa ko lang yan. Pagsisinungaling ko, bakit ba ang daldal ko? Asa na yung data na sinasabi mo? Nagdududa niyang tanong. Wala na yun, binura na nila. Sagot ko, kaya mo ba ako pinipigilan dahil sa game na to? Usisa pa niya na ikinatigil ng binata. Tama ba ako? Hindi tanggi ko. Huwag kang magsinungaling. Hindi nga, kaya lang naman ako nagpunta dito para ipagtapat ang nararamdaman ko. Hindi ko na kasi kayang ilihim sa'yo. Weak ako pero hindi naman talaga yun ang pakay ko. Marami namang iba dyan, bakit ako pa? Salip na sagutin ang sinabi niya, agad kong kinabig ang bewang niya at siniil siya ng halik sa mga labi. Siya, sambit ko halatang nagulat siya sa ginawa ko. Umalis ka na. May pagtitimpi pang utos nito, pero lumabas ka na. Muli ay utos nito. Sige pero, mangako ka na hindi mo gagamitin ang nerve gear. Bilin ko sa kanya. Tumayo na ako at nagtungo sa kwarto ko. Napatingin ako sa cabinet. Maingay na binuksan ko yon kung saan nakita ko ang lumang nerve gear. Marana akong napabuntong hininga at muli iyong isinara. Napatayo ako na makita ko si Jia na pumasok sa office. Siguro naman may info na siya about sa DOA game. Ano na nakuha mong info? Nakapag-login ka na ba? Tanong ko agad sa kanya bago siya naupo sa desk para mag-report. Hindi ako nakapag-login. Pero may nakuha akong info. Teleportation ang sagot kung bakit nawawala ang mga player ng DOA game. Alam ko malaking kalokohan tong sasabihin ko. Ang larong DOA ay hindi basta laro. Once na nag-login ka, hindi ka na makaka-log out at posibleng mamatay ka sa loob ng game. Sagot nito. May file ka ba niyan? Tanong ko. Wala. Ayun naman pala. Sa madaling salita, hindi totoo ang sinasabi mo about that case, sabi ko. Ang totoo, sinusubukan ko mag-login. Kaya lang, inawat ako ng roommate ko.
Pinagbawalan niya akong pumasok sa mundo ng DOA. Paliwanag pa nito. Then, tanong ko, na-curious ako bigla. Nabanggit niya sa akin na ang mundo ng DOA ay hindi lang basta mundo or illusion. Kaya totoong may mundo ang DOA sa planet Earth. Nabanggit niya rin ang tungkol sa secret facility na kung tawagin ay Whitestone. Paglalahad ng dalaga. Ano bang alam niya? Duda ko ng tanong. Ang sabi niya, bago inilabas ang game na to, may 10 player ang sumubok. Pero sa 10 iyon, isa lang ang nakasurvive. Gusto kong makausap ang roommate mo. Sabi ko na sa kanya, anong pangalan niya? Anong binabalak mo? Tanong ng dalaga. We need him. So anong pangalan niya? Casual kong tanong. Kian Ramos. Sagot ni Ja. Agent Court, ipadala mo sa akin si Kian Ramos asap. Utos ko. Saka ko hinarap si Ja. Look, siya lang ang pag-asa natin para matapos na to. Huwag mong sabihin na balak mong ipadala siya sa DOA World. Nasisiraan ka na ba? Pwede siyang mamatay doon kontra ni Ja. Kung may alam siya, masigit natin siyang kailangan para mailigtas ang iba pang player. Sagot ko. Kaya isasakripisyo mo siya? Di makapaniwalang tanong ng dalaga. Kung yun ang kailangan. Hindi ako papayag sa gusto mo. Si Kian, sir, parang kapatid ko na siya. Nang mawala ang kuya ko, siya ang naging sandalan ko. Ni minsan hindi niya ako iniwan. Nanatili siya sa tabi ko kaya hindi ako papayag na gamitin niyo siya. Kontra niya. Siya, you have to sacrifice him. Para sa nakakarami, sagot ko. Sir, nasa laboratory na po si Mr. Ramos, wika ni Court. Okay, sagot ko, tumayo na rin ako para magtungo roon. Malayo pa lang tanaw ko na siya. Masyado pala siyang bata. Siguro 19 years old pa lang siya. Just like my younger brother Hiro. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong na Kian. Siya, ano to? Kian, mo po ka muna. Utos ni siya. Gaano ba karami ang nalalaman mo sa DOA game? Di na ako nakatiis pa kaya tinanong ko siya kung gaano karami ang nalalaman niya. Sagot pa nito na nakatitigay siya. Nabanggit sa akin ni agent siya ang tungkol sa mga nalalaman mo. Totoo ba yun or gawa-gawa mo lang? Usisa ko. Alam nyo, inaabala nyo lang ako sa ginagawa nyo. Sad pa niya. Tama ka, inaabala nga namin ang oras mo. Alam mo na palang posibleng mamatay ang mga player sa loob ng DOA game. Pero wala ka man lang ginawa. Napapailing kong sabi. Anong magagawa ng isang kagaya ko? At isa pa, may isang tao akong pinoprotektahan na hindi ko kayang iwan lang. Sabi ni Kia na muli itong tumitig kay siya. Sino bang taong yon? Usisa ko. Ang mahal ko. Sagot nito na hindi inaalis ang tingin kay siya. Ang batang to? Kala ko naman kung sino na. Napatingin ako kay siya. Really? Ngayon ko lang siya nakitang nag-blush ng ganyan. Ako na ang gagawa nun sa kanya. Wika ko. Ay wala akong tiwala sa mukha mo. Ingos pa ni Kian. Barat din palang batang to. Naisaloob ko habang nakatingin sa kanya. Alam mo? Sir, ako na po ang kakausap sa kanya. Ayaw ni siya na tumingin kay Kian. Tinanguan ko na lang siya bilang tugon sa lumabas na ako ng laboratory. Siya, POB. Kian, alam kong mahirap para sa'yo ang pinapagawa namin. Pero ikaw lang ang makakatulong sa amin para ma-disclose ang kaso nito. Paliwanag ko sa kanya, paano kung hindi ako makakabalik? Inosenteng tanong niya. Kian, I know you can do it. Sabi ko, kung gusto mo sasamahan kita sa DOA world na yon. Sabi ko, baliw ka ba? Hindi ako papayag na pati ikaw ay mapahamak. Nangako akong proprotektahan kita anong man ang mangyari. Sagot pa nito, kanino mo ba ako pinoprotektahan? At sino ang pinangakuan mo? Usisa ko, sa mga bad guy. Sagot nito, Kian, hindi mo na kailangan gawin yon. Kaya ko ng sarili ko. Sagot ko sa kanya, Kian, mas sigit kang kailangan ng ibang player ngayon. Lalo na, at ikaw lang, ang may idea sa laro na yan, wika ko. Pero siya, hindi mo naintindihan. Ayaw ko na bumalik pa sa mundong yan. Mabilis itong tugon, na agad ring natigilan. Ha? So nanggaling ka nga sa larong yon? Isa ka ba sa 10 yon? Usisa ko, hindi. Hindi ako player. Huwag ka na magsinungaling. Sa bibig mo na mismo nanggaling, diba? Paano mo nagagawang manood na lang habang nawawala ang mga player ng DOA game? Paano mo nagagawang manahimik na lang? Siya, wala kang puso. Alam mo ba yon? Nagtiwala ako sa'yo. Pero napaka-selfish mo. Galit kong sabi sa kanya bago ko siya tinalikuran.
Pagsapit ng lunchtime, "Uy bakla, kanina pa kita hinahanap. Alam mo bang bumalik si Cutie Pie? Pumayag na siya." Wika ni Court. Buti naman kung ganon. Walang gana kong sagot. "Bruha ka, Aish." "Oh, pinaabot niya. Sabi pa nito sabay abot ng phone dito. May iniwang mensahe sa'yo si Cutie Pie. Ipaparinig ko na ba?" "Bahala ka." Masama pa rin ang loob ko. Nasagot ko sa kanya. "Yeah, I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Kung nasaktan ka, tama ka, isa akong player ng DOA game. Wala akong nagawa this time. I was too young para lumaban. Takot akong mamatay nun. Ang totoo na kasama ko ang kuya mo sa game. And I'd fight for our sake." Ang sabi niya, kailangan ko maging matapang para mabuhay. Tinuruan niya ako kung paano lumaban. Nag-sacrifice siya para lang mabuhay ako. Bago siya namatay, ibinilin ka niya sa akin. At bilang kabayaran, inilaan ko ang buhay ko para sa iyo. Kaya lang, kung magiging daan ang pagkalimot ko sa nangyari sa loob ng DOA world, para lumayo ka, mas nanaisin ko pang lumaban kahit na ikamatay ko pa. Itong tandaan mo palagi, mahal na mahal kita." Agad akong tumayo at tinakbo ang laboratory. Sana naroon pa siya. Sana maabutan ko siya. Pagpasok ko sa laboratory, agad ko siyang nakita nakahiga sa bed. Buti nilang nabutan ko pa siya. Napangiti ako na makita siya. I was about to approach him. Nang sa isang iglap biglang naglaho ang katawan niya. "Kian!" Tawag ko. "Yung monitor, naayos niyo na ba? Kamusta ang transmission device?" Tanong ni Ken. Sa mga naroon, "Sir, nagkaroon po ng error problem. Unfortunately, gumawa na kami ng paraan para matrack ang location niya. Ayusin niyo yan. Kailangan nating masundan si Kian para mailigtas sila agad." Sabi pa ni Ken. Napatingin ako sa phone ni Kian nang biglang umilaw ang screen. "Info about data server, 100%. Takang basa ko sa nakasulat. Ano kayang ibig sabihin nito at bakit may ganito siya? "Ano yon?" Tanong ni Ken. "Tignan niyo to, parang may itinuturong info ang phone ni Kian." Pagbibigay alam ko, isa nga itong data transmission server kung saan malalaman mo ang bilang ng mga manlalaro at 100% player na ang DOA game. Wika pa ng data analyzer. Matapos tingnan nitong phone, matalino siya. Naisip niya ang ganitong bagay. "Ha? Ano pong ibig niyang sabihin?" Takang tanong ko sa kanya. Naisip muna niya mag-connect sa data server para magkaroon tayo ng komunikasyon sa kanya. Isa itong tracking device kung saan pwede natin siyang makita at alamin ang nangyayari sa loob ng DOA world. Paliwanag pa nito. "May nakita na kaming image." Napatingin ako sa computer. Ito pala ang mukha ng DOA world. Tila isang bagong mundo. Nakakamanga. Ito po ang location ngayon ni Kian. "Si Kian ba yung naka-blue?" Tanong ko sa kanila sabay turo sa screen. "Opo, Misha." "Kagubatan ba ang binagsakan niya?" Usisa ni Ken habang nakatingin sa monitor. "Opo, sir." "Ano yung red light na malapit sa area niya? Can you take a look?" Utos ko. Sa tingin ko para silang monster warrior. Sa madaling salita, kalaban. Sagot pa nito. Ibig sabihin wala siya sa safe zone at pwede siyang mapalaban? Wala man lang ba tayong gagawin? Inis kong tanong. Ang dami kasing kalaban, paano kakayanin iyon ni Kian? Alam mong wala tayong magagawa sa bagay na yan, kundi ang maghintay at umasa sa kakayahan ni Kian. Sagot ni Ken. Sa ngayon hindi makakatulong ang pag-aalala mo sa boyfriend mo. Napawang ang labi ko sa sinabi niyang iyon. Kian, POV. Nasa kalagitnaan na ako ng pakipaglaban. Na biglang may dumating. Napawang ang labi ko. Ang galing niyang makipaglaban. Okay ka lang? Ha? Babae siya? Salamat, sabi ko. Masakit bang sugat mo? Tanong pa nito habang nakatingin sa sugat ng binata. Okay lang to, please lang. Sagot ko sa kanya. Ano bang ginagawa mo sa lugar na to? Alam mo bang maraming mga monster warrior dito? Sabi pa nito. Bago ka lang ba sa laro? Oo, bago lang ako. Sagot ko. Bakit mo mas pinili ang maging warrior? Usisa ko. Hindi ako warrior pero mas exciting ang makipaglaban. Sagot nito. Bakit ka pumasok sa larong to? Muli ay tanong ko sa kanya. Mas masaya sa mundong ito, walang boundaries. Lahat nagagawa ko ang anumang naisin ko. Sagot nito. Samantalang sa mundo natin puro karasan, kasamaan, kasakiman at pang-aabuso ang alam gawin ng mga tao. Sa totoo lang ang mundo ng DOA ang mundong pinapangarap ng lahat. Malaya sa realidad. Pero pwede kang mamatay sa mundong to.
May hangganan ng katawan natin sa mundo ng DOA. Ang alam ko, wala pang 4 na buwan mula nang simula ng larong ito at going official game. Sabi ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Sandali, ilang player na ba mayroon ng DOA game? Tanong ko. Ang alam ko, umigit 10,000. Hindi maganda to. Nabuo na kaya ang target player nila kung ganon? Sa pagpasok ko dito, may ilang player din. Akong kasabayan, kung nabuo na ang target player, ibig sabihin, wala na makakapasok pa at sigurado ako na dinagdagan pa nila ang level ng larong to. Ha? Kung ganon, wala na tayong pagpipilian pa kundi ang gawin ang nararapat. Tama ka. Kung may paraan lang sana para mapadali ang pagtapos natin sa larong to. Kaya lang wala akong maisip pag-amin ko. Ken POB. So ano ng balita tungkol sa Whitestone? Saan ba talaga yon? Tanong ko sa kanila. Kasalukuyan sir, inaalam pa namin. Sa agent siya. Saglit akong natigilan na matanaw ko siyang nakatalungko sa tapat ng computer. Hindi siya umuwi sir, nandito lang siya at nakabantay sa monitor. Sabi ni Court, ako ba ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan ngayon? Wala sa sariling tanong ko. Sir, wag kayong masyadong assuming. Wala sa inyo ang isip niya kundi kay Cutie Pie, wika pa ni Court. Ang ibig kong sabihin na kaya siya malungkot dahil pinadala ko si Kian sa DOA World at wala man lang tayong magawa para tulungan siya. Pagtatama ko, wala tayong magagawa kundi ang umasa sa kaya ni Kian. Sana makabalik siya, sabi ko. Paano sir kung hindi? Kawawan man siya, namatay ang kuya niya nang dahil sa DOA game tapos ngayon, nalayo sa kanya si Kian nang dahil sa utos niyo. Kaya nga kailangan nating kumilos para matapos na to. Sagot ko, sir may konting problema tayo. Nag-shutdown ang DOA game. Pagbabalita nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kunot ng tanong ko. Masamang balita nga to. Tanging ang device na lamang na gamit ni Kian ang mayroon tayo. 1% na lang ang pag-asa natin. Wika pa nito. Napahilot ako sa sentido ko. Sunod-sunod na kamalasan ang nangyari ngayon. Maya-maya ay napatingin ako kay siya. Hindi ko na gusto ang nangyayaring to. Siya baka naman sumabog na yung screen monitor. Sa talim ng tingin mo, huwag kang mag-alala. Hindi siya type ni Cutie Pie mo. Awat ni Court na makita ang apoy sa mata ng dalaga. Ano nang balita sa Whitestone? Unfortunately, wala pa rin pero hindi pa rin tumitigil ang mga tauhan natin sa paghahanap. Sagot ko sa kanya. Magpahinga ka muna, kailangan mo yan. Utos ko sa kanya. Kian POB. Para hindi madamay ang guild ni Pink Pig yun, sumama na lang ako sa Red Warrior. Hindi para makipag-isa sa kanila kundi para harapin ang boss nila. Dinala nila ako dito sa tila malaparaisong lugar. Welcome to the new world my dear son. Napawang ang labi ko na makita ko ang boss nila. Nanlaki pang singkit kong mga mata sa pagkagulat. Ang taong karap ko ay ang mama ko. Ma'am? Tawag ko sa kanya at patakbo ko siyang yakap. Bakit kinarito? Alam niyo bang napakapanganib ng lugar na to? It's been a long time baby. Alam mo bang nandito ang dad mo? Pagbabalita nito. What ma'am? Bakit kayo pumasok sa mundong to? Alam niyo ba kung gaano kadelikado sa lugar na to? Kaya nga ako narito para wakasan na ang kabaliwang ito sa kung sino mang gumawa ng larong to. Anak, ano bang pinagsasabi mo? It's the best world ever at hindi mo pwedeng gawin ang binabalak mo. Ha ano? Bakit hindi? Dahil ang dad mo ang may-ari ng DOA game. Pinaghirapan niya ito sa loob ng mahabang panahon para matupad ang pangarap niya. You should be proud of him. Ano? Si dad? Ang gumawa ng mundong to? Nababaliw na ba siya? Di makapaniwalang sabi ko. Kian anak, alam kong hindi mo naiintindihan pero ginawa ng dad mo ang mundong to. Cause he loves people that much. Gusto niyang bigyan ng bagong tahanan ng mga tao. Sabi pa nito, gusto niyang ibigay sa mga tao ang lahat ng pangangailangan nila. Ang wealthy life, sabi pa nito. Ma'am, naririnig niyo ba ang sinasabi niyo? Hindi itong mundo ng mga tao. Inalisan niyo sila ng karapatan na makasama ang mga mahal nila sa buhay. At isa pa, pwede silang mamatay. Sila nang nag-decide sa bagay na yon, ang manatili sa lugar na to. At hindi sa mundong puno ng karahasan, katwiran nito. At tungkol sa bagay na kung gugustuhin nilang bumalik sa mundong yon, nagawa na yon ng dad mo ng paraan. Sa paanong paraan? Tanong ko. Nasa kanila na yon kung aalis sila dito o hindi. Ginawa ang nerve gear para makapag-teleport sila papunta dito sa underworld. Ang DOA, binuo para maranasan ng mga tao
kung paano mabuhay sa ibang dimensyon. Nasa puso nila ang susi para makabalik sa mundong yon. Paliwanag nito, kung ganun mali ang theory ko about sa mundong to, dimension of love ang sagot para makabalik sa mundong pinagmulan namin. Dito masusukat kung gaano katibay ang pagnanais na makabalik sa mundong yon. Tama ang mami mo sa sinabi niya. Sila na mismo ang pumili na manatili sa lugar na to. Binuo ko ang dimension of alignment para sa mga taong nagnanais mabuhay na patas. Dimension of alignment? Takang tanong ko sa kanya. Oo, yun ay ang DOA. Pagmamahal sa sariling pinagmulan ang kasagutan para makabalik sa mundong yan. Sabi pa nito, kaya gumawa kayo ng sarili niyong mundo. May tao kayong isinakripisyo para lang sa pansarili niyong hangarin. Alam niyo bang isa ako sa 10 pinag-aralan niyo? Pag-amin ko sa kanila. Anong sabi mo? Muntik na ako mawala sa inyo ni ma'am dahil sa ginawa niyo. Han, totoo ba ang sinasabi ni Kian? Tanong ni Mrs. Ramos. Hindi ko alam ang bagay na yon. Sagot nito na tila hindi pa rin makapaniwala. Magkita tayo sa bahay, hintayin ko kayo roon. Sabi ko sa kanila bago ko umalis. Ang hirap paniwalaan na sarili kong amang dahilan ng lahat ng to kung bakit nawala ng kapatid si Sha. Hindi ko alam kung paano siya harapin. Sha, POB. Ano ng balita? Kumilos naman kayo. Galit na sigaw ni Ken sa mga tauhan. Sorry sir pero nawala ang connection natin kay Kian. Sagot pa nito. Yung sa Whitestone, ano ng balita? Muli ay tanong nito. Sir, ang tungkol sa Whitestone wala pa ring balita pero napag-alaman namin kung sino may-ari ng DOA game. Yun ay walang iba kundi si Mr. Kent Ramos, ang may-ari ng Jamestown Company na siya nag-uugnay sa DOA. Tingin ko siya din ang may-ari ng Whitestone. Ano? Si Mr. Ramos? Are you sure with that? He's the most respected professor in this entire world. Tinitingala siya dahil isa siyang mahusay na researcher. And he's the most powerful person. Pagtatama ni Ken sa kausap. Ramos? Panabay naming tatlo ni Cor at Jessa. Hindi ba't si Cutie Pie ay Ramos din o sisa ni Court? Madaming Ramos sa mundong to. Sagot ni Ken na siyang ikinatahimik ng lahat. Nakabalik na ako, wika ni Kian na siyang bumasag sa katahimikan. Kian, tawag ko, din patakbo ko siyang niyakap. Salamat na nakabalik ka ng ligtas at buhay. Bulalas ko. I'm sorry. Takang napatingin ako sa kanya. Bakit siya humingi ng sorry? Anong nangyari? Tanong ni Ken. Sir, may pumasok po na balita at dumating na po ang libo-libong player sa city. Pagbabalita ng isang agent. Kian, nagawa mo. Masayang bulalas ko bago ko siya muling niyakap. Hindi ako yan. Kundi ang kagustuhan nilang makabalik sa mundong to. Sagot ni Kian. Agent siya, I need to talk to you. Sabi ni Ken. Kian, may kailangan lang akong gawin. Antayin mo ako dito Bilin ko sa kanya bago ako sumunod kay Boss Ken. Saka sumunod na ako sa kanya sa office. I think wala siya sa kondisyon para tanungin about sa Whitestone. Sabi pa nito. Anong balak niyo sir? Tanong ko. Just let him be. Mukhang kailangan niya magpahinga. Sabi pa nito. You can go. Ken, POB. Pagdating ko sa bahay agad kong nakita si Hero. Nakausap ang parents namin. Hero? Kuya? I'm glad nakabalik ka na. Ano ba talaga nangyari? Usisa ko. Nakapasok ko sa mundo ng DOA. Super saya doon, ang ganda ng lugar. Para akong napunta sa mundo ng fantasy. Masayang kwento nito. Paano kayo nakabalik? Tanong ko. By thinking our world, dimension of love, ika nga. Kung hindi ganun katibay ang pagnanais mo na makabalik sa mundong to, hindi ka talaga makakabalik. Sabi pa nito, ang mundong yon, ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Kwento pa nito, gaano ba talaga kaganda ang lugar na yan? Sa nakikita ko sa kapatid ko, masasabi kong iba iyon sa inaasahan ko. Kian, POB. Ilang oras na ako naghihintay pero wala pa din ang mga magulang ko. Sa totoo lang, kung ano-ano na ang mga ginagawa ko para libangin ang sarili ko. Kanina ka pa dito? Nagulat pa ako sa tanong na iyon ni Dad dahil hindi ko na malaya na nandito na pala sila. Nag-away ba kayo ni Ma'am? Takang tanong ko nang mapansin kong hindi sila nag-iimikan. Magpapahinga na ako, sabi pa ni Mrs. Ramos. I'm sorry Dad, hinging pa umanin ko. Gusto kong sabihin sa iyo na pinalaki ka namin ng mami mo na maayos at puno ng pangaral. Pero ako ang nakalimot. Kahit ako, nadala na nilikha akong mundo. Nakalimutan ko na may totoo palang mundo. No Dad, hindi lang ikaw ang nakalimot. Aaminin kong napakaganda ng mundong ginawa niya. Puno ng paghangang sabi ko sa kanya.
You're silly. Natatawa pa nitong sabi. Nga pala dad, kailangan ko nang umalis. I'm sure nag-aalala na sa akin si Sha. Paalam ko. Oh, before, yung mom mo galit sa akin. Pag-amin ito. Napangiti ako sa sinabi niyang iyon. No worry dad, I'll talk to her. Sabi ko sa kanya. Marana akong kumatok sa kwarto ng parents ko kung saan nabutan ko si ma'am na umiiyak. Ma'am, tawag ko sa kanya. Dinaupo ako sa tabi niya. Pinapunta ka ng dad mo dito? Yeah ma'am, patawarin mo na si dad. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Muntik ka na mawala sa amin ng dahil sa kanya. Tingin mo matutuwa ako? Ma'am, hindi naman nangyari, okay? Minahan kong sabi sa kanya. Mahal na mahal ka ni dad. Nag-aalala siya. Hayaan mo muna sa ngayon baby. Na ganito kami ng dad mo. Sabi pa nito. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siya sa gusto niya. Pagkuway, umuwi na rin ako. Pagkapasok ko ng bahay, agad kong nakita si Sha na nakatulog sa couch. Mukhang inaantay niya ang pagdating ko. Marana akong lumapit sa kanya at binungot siya. Dinala ko siya sa sarili niyang kwarto at maingit na iniga. Sha, POB. Umaga na nagising ako at narito sa sarili kong silid. Mukhang si Kian ang dadala sa akin dito. Nakangiting bumangon ako at nagtungo sa kusina para magluto ng breakfast namin. Binuksan ko ang TV sa kanaganda ng maluluto. News report, kakapasok lang na balita. Na-aksidente ang sinasakyang kotse ni Mr. Kent Ramos habang pauwi na bahay. Dead on arrival na nagdumating sa ospital. Si Mr. Ramos, inalam pa ang dahilan ng insidente. Takang napatitig ako sa nakabukas na TV. Noon lang din ako napatingin sa may pinto na makita ko si Kian na tuloy lang nakatitig sa TV. Kian, I have to go. Samahan na kita, sabi ko. Ayun nga, sabay na kaming tumungo sa ospital kung saan dinala ang dad niya. Pagdating namin sa ospital, inabutan naming umiiyak si Mrs. Ramos, which is ang mami ni Kian. Ma'am, tawag ni Kian at patakbong niyakap ang ina na walang tigil sa pag-iyak. 3 days later. Ja, have you seen Kian? Tanong ni Mrs. Ramos sa dalaga. Hindi ko siya napansin pa tita. Pag-amin ko sa kanya, si Kian, alam kong sobra siyang nasaktan sa nangyari sa dad niya. Wika ni Mrs. Ramos. Ilang araw na rin hindi nagpapakita sa amin si Kian. Lagi siyang nagkukulong sa kwarto niya. Laging nakapatay ang ilaw na tila ba ayaw makakita ng liwanag. Sa totoo lang naawan ako sa kanya. Kaya lang wala rin akong magawa. Kahit ako, pinagtatabuyan niya. Ken POB. I took a deep breath bago ako lumapit kay siya na noon ay nakatingin sa kawalan. Ilang araw ko na siyang napapansin na ganyan. Something better? Tanong ko pero tumingin lang siya sa akin. Pagkuway na pabuntong hininga. Iniisip ko kasi si Kian. Mula na mawala ang dad niya, lahat na lang ng tao sa paligid niya. Pinagtutulakan niya. Hindi naman kasi madali yon sa part ni Kian. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan ng dad niya sa mga pulis para aminin ang pagkakamali niya. Alam mo sa totoo lang hinangaan ko si Mr. Kent Ramos. Sa kabutihan niya, napaka-pure ng puso niya. Pag-amin ko, sinabi mo pa, sigurado ako marami pa rin ang nagdadalamhati sa pagkawala niya. Alam mo ba na nakita ko ang mundo ng DOA? Napakaganda nun, walang katumbas na ganda. Paglalahad ko, akala ko ba nag-shutdown ng DOA? Litong tanong ng dalaga. Tama ka doon. Kaya saglit ko lang nasilayan ang mundong yon. Dahil agad din akong binalik sa mundong to. Pag-amin ko, si Kian ang dahilan kung bakit nag-shutdown ng DOA, sagot ni siya. Kian POB. Can I come in? Tanong niya sa anak na nilalaro ang boto ng high-tech remote control. Are you alright? Yeah, tipid kong sagot. Alam mo anak, alam kong masakit ang pagkawalan ng dad mo. Pero anak, kailangan na nating pakawalan ang alaala niya. Masakit man pero kailangan natin. Ma'am, I can't. Pag-amin ko sa kanya, you have to. Sabi pa nito. Nga pala, kasama ko si Sha. Dugtong pa nito. Kian, tawag ni Sha sa binata na nakayuko lang. At kababakasan ng lungkot sa mamata. O siya, maiwan ko muna kayo. Paalam pa nito bago tumingin sa dalaga at tinangawan nito. Kian, muli ay tawag sa kanya ni Sha. Bakit? Sinabi sa akin ni tita, hindi ka ron malabas sa kwarto mo. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa nangyari. Wala kang kasalanan. Kung nabubuhay lang dad mo, alam kong yun din ang sasabihin niya sa'yo. It's my all fault. Wala kang kasalanan sa nangyari. Naroon siya kasi ginawa niya ang tama at hinarap niya ang pagkakamali niya. Wika pa nito.
Naalala mo ang sinabi mo sa akin dati? Kailangan mong maging matatag para magpatuloy sa buhay, sabi pa niya. Siya, POV. 2 months later. Oy girl, nakita mo na ba ang news? Tanong ni Kurt. Ano ba yon? Kunot noong tanong ko sa kanya. Heller, nagbabasa kaya ako ng pulse kaya wala akong oras manood ng news. Si Cutie Pie, live siya ngayon. Agad kong tinigil ang ginawa ko at inagaw ko sa kanya ang phone. Agawan ba naman ako ng phone? Ingos nito. Pinanood nga nila ang interview dito kay Kian. Sa nakalipas na buwan, pilit kong tinatakasan ang responsibility ko at ang mundo ng DOA. Ang mundo na ginawa ng dad ko. Pero sadyang mahirap kalimutan ang mundong iyan. Kaya naman muli kong binubuhay ang mundo ng DOA bilang alaala sa ama ko. Nagtalaga ako ng ilang warriors para tapusin ang danger zone at maprotekta ng ilang mga players. Kaya naman mula ngayon binubuksan ko na ulit ang DOA. Hiyag na Kian. Ayos, makabili na nga rin ng nerve gear. Sa wakas, makakapunta na rin ako sa mundo ng DOA. O siya, ang gustong bumili ng nerd gear, sumubay sa akin. Singit ni Ken. Takang napatingin ako sa mga kasamaan ko na lahat sila umayon sa sinabi ni boss. Ya, ikaw na muna bala sa office ha. Bilin pa ni Ken sa dalaga. Ano ba nangyayari, bakit nagawa pa nilang unahin ang pagbili ng nerve gear? Kaysa sa work nila, nakakapagtaka. Napawang labi ko, lahat talaga sila sumama sa bus ko. Tapos ako na lang naiwan dito. Napatingin ako sa phone ko. Nag-text kasi si Kia, nagtatanong lang naman siya kung makakauwi daw ba ako ng maaga. Nitong nakarang linggo kasi sa bahay na siya nauwi at madalas pa siyang mag-request na ipagluto ko siya. Pansin ko lang ginagawa na niya akong katulong sa sarili kong bahay. Few hours later, napatas kilay ako na makita ko si Kian na nakasandal sa pinto ng kwarto niya. I have something to show you. Sabi pa nito sa dalaga. Yan si Kian. After 2 months, ang laki ng pinagbago niya. Mas nag-matured siya. Kung mag-isip ngayon, mas naging responsible siya. Unlike dati. What is it? Usisa ko. My father's world. Sabi nito. Actually, connected to sa account ko kaya naman. Hintayin mo ako roon. Sabi pa nito bago hinagkan sa noong dalaga. Madalas niyang gawin ang bagay nito. Ang halikan ako nang hindi man lang napapaalam. Pero gusto ko naman ang ginagawa niya. Ready? Tanong ni Kian. Nanginitian lang ng dalaga. I close my eyes. Siguro may ginawa naman siya sa DOA. Marana ko muling nagmulat ng mga mata. Nang madama kong iip ng hangin. Napawa ang labi ko sa nakita ko. Para akong nasa loob ng enchanted garden. May mga nagagandang bulaklak sa paligid na iba't ibang kulay. At higit sa lahat, mayroong maliliit na waterfalls. I hope nagustuhan mo. Wika ni Kian at marang niyakap ang dalaga mula sa likuran. I love it. Pulalas ko. Alam mo, ito ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Tama nga sila, ang ganda nga ng mundong to. Puno ng paghangang sabi ko. You want to explore? Nakangiting tanong ni Kian at inilad ang kamay sa dalaga. Nakangiting tinanggap ko ang kamay niya. Magkahawa kamay kami na mga sandaling ito habang masayang nakatitig sa isa't isa. I love you, bulong ni Kian. Salib na sagutin ang sinabi niya, isang mahigpit na yakap ang iginanti ko na alam kong mararamdaman niya. Nagulat pa ako nang sa isang iglap nasa ibang lugar na kami. Takang napatitig ako sa kanya. Kung ganon, teleportation ang sagot sa transportation na ginawa sa totoong mundo. Kian, POV. After ng game, nag-out na kami ni Ja at nandito kami ngayon sa sala. Nanonood ng movie habang magkayakap kaming dalawa. Kian, thank you kanina. Nag-enjoy ako. Ako rin naman. Sagot ko sa kanya. Then I hold her hand at masuyong hinagkan niyan. Maingat na iniangat ko ang mukha niya. Then I slowly kiss her lips. Ja, bulong ko at muling inangkin ang labi niya. Kian, anas nito. Ang init ng labi niya na maingat na hinapit ko ang bewang niya at pilit na pinagdidikit ang mga katawan namin. Sa sumunod na araw, nagising ako nang wala na dito sa tabi ko si Ja. Kaya nagtatakang tumungo ako sa kitchen kung saan nakahandang almusal na lang ang nabutan ko at isang note ang iniwan niya. Napangiti ako sa nabasa kong note. Ang sarap lang sa pakiramdam na tawagin niyang hubby. Tulad ng binili niya, kumain muna ako bago pumasok sa work. Sa Jamestown na ako dumaan para sa bago naming research. After kong mag-check ng mga files, pinaubaya ko na sa mga tauhan namin ng lahat. Kinakailangan ko pa kasing tumungo sa Whitestone. Ang Whitestone ang center ng DOA.
Dito din-develop lahat ng kailangan sa project research. At dahil bago lang ako sa larangan ng research, kinilangan ko pa ang guide ni ma'am at ng isa sa mga tauhan ni dad. POB, maging ako ay natigil na rin sa ginawa ko nang tumingin sa akin ang delivery boy na may dalang bouquet. Excuse me po, sino dito? Sa inyo, si Miss Shara Valdez. Tanong pa nito, ako po yun. Sagot ko sa kanya, para po sa inyo ma'am, sabi pa nito. Galing po kay Mr. Kian Ramos. Thank you. Tanging nasabi ko na lang, Oy girl, kayo na ni Kian no? Kaya pala kanina pa, yung ngiti mo, hindi mapawi-pawi. 2 unicorn sa dalawa. Yung ngiting ganyan, iisa lang ibig sabihin, sobrang in love ka na sa kanya. I'm so happy for you girl, wika ni Jessa. Oo nga pala girl. Wait, may nag-text sa akin, ani ni Kurt. Oh my gosh, bulas pa nito. Sabay hampas sa balikat ni Jessa na noon ay nagbabasa din ng message. Teka, ano bang problema? Na mga co-agent ko. Yung mga close ko lang lahat kasi sila nakatanggap ng message. Maliban sa akin. What time na ba? Tanong ni Kent na may hawak ding phone at tila may binabasa. Sir, may natanggap din ba kayong message? Tanong ni Kurt. Yeah, oo nga pala, maaga out natin ngayon Siya. Baka pwedeng tapusin mo muna lahat ng yan tapos umuwi ka na after niya, sabi pa nito. Anong mayroon? At ang weird ata nila ngayon. Hindi ako sanay na ganyan sila. Teka, ako na naman ang may iwan dito? Taka ng tanong ko sa kanya. Sorry girl, sabi pa ni Jessa. Napapailing na muli kong hinarap ang trabaho ko. Need ko matapos to para makauwi na. I'm sure nagugutom na yung isa sa bahay. Past 7 na nang makauwi ako. I'm sure nakauwi na rin si Kian. Pagdating ko sa bahay lahat nakapatay ang ilaw. Baka hindi pa siya nakauwi kaya ganon. Pagkabukas ko ng ilaw, agad na tumubad sa akin ang ilang red petal. Nagtatakang sinundan ko ang pat ng petal patungo sa kwarto ko. Napangiti ako sa isipang si Kian ang may gawa nito. Takang napalingon ako kung saan nakita ko si Kian. Pagkuhay, lumuhod siya sa harapan ko. Yara Valdez, can you be my wife? Will you marry me? Hindi ko na napigilan sarili ko na maluwa. Hindi ko inaasahan ang proposal niyang ito. Yes, I do. Sagot ko sa kanya. Maingat na sinuot niya sa akin ang proposal ring bago siya tumayo at niyakap ako na mahigpit. I love you. Bulong ni Kian at muling hinagkan ang noo ng dalaga. I love you too. Sagot ko, then we shared our passionate kiss. Oops, tama na yan, may bata dito. Tudyo ni Kurt. Natawa ng tawa pa. Nagkatawanan na lang kami sa pang-asar nilang iyon. Sa totoo, sobrang saya ko. Sobrang saya ko kasi finally natagpuan ko ang taong hindi ko inakala na darating sa buhay ko. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood niyo.